Magandang araw po sa inyong lahat, aking mga katribo. Papaiksiin ko na ang mga paalala ko. Mag-like, mag-comment, at siguraduhin nakasubscribe. Yun lang po. Salamat ha. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Nagising ako na nakasikat na ang araw. May kaunting liwanag na rin sa aming kinaroroonan. Pero nagtataka ako dahil bakit hindi pa rin lumalabas si Mang Doming. Gising na kasi noon si Mang Doming, Mira at Alfred. Noong magsasalita na sana ako, ay sumenya sa akin si Mira na wag raw akong maingay. Sabay turo sa labas. Kaya dahan-dahan akong kumilos at sumilip sa labas. Nakita kong naroon pa rin pala ang mga mandaragit. Kumakain pa rin ang iba. Tila ba walang kabusugan ang mga iyon? Mali rin ako na umasang aalis sila kapag sumikat na ang araw. Hindi naman kasi sila takot sa liwanag. Idagdag pa na hindi naman masyadong mainit sa bahaging iyon. Kasi nga marami ring puno sa paligid. Ilang saglit pa ay nagising na rin si Tingting at Rafael. Sinenyasan na rin namin sila na huwag maingay habang itinuturo ang labas. Dahan-dahan namang tumayo si Tingting at sumilip. Tapos muling umupo, sabay sabi ng pabulong, "Kuya Lino, ang dami nila." Tumango lang ako sa kanya. Si Rafael naman ay inilabas ang magasin ng 2 baril na 45 at mukhang binibilang niya kung ilan pa ang natitirang bala sa mga iyon. Ilang saglit pa ay may iniabot na timba sa akin si Mang Doming. Tinignan ko naman kung anong laman noon. Nakita kong nilagang saging pa rin pala. Mabuti at marami silang nilutong nilagang saging. Hindi naman kasi yun madaling masira at baka abutin pa nga ng kinabukasan. Kumuha ako ng 2 tapos iniabot ko naman ang timba kay Tingting. Naipinasa rin ni Tingting kay Rafael matapos makakuha ng para sa kanya. Matapos makakain ay inihanda na namin ang aming sarili. Iyon na ang tamang pagkakataon namin para makipagsabayan sa laban. Maliwanag na ang araw at makikita na namin lahat ng aataking aswang. Sinabi ni Rafael na maghihiwa-hiwalay kami ng pwesto kapag nakalabas. Bali siya ay muling tatakbo papalayo. Wasak na rin naman ang bakuran kaya madali na siyang makakatakbo. Tapos pagkalabas raw namin ay dapat kami ni Tingting ang nasa harapan. Tapos sa likuran namin si Mang Doming. Tapos nakaharap naman sa kabilang bahagi sina Mira at Alfred na siya namang gagamit ng pana. Mano-manong pakikipaglaban na kasi ang plano naming gawin. Itak na lang kasi ang maaaring gamitin ni Tingting. Tapos ako naman ay ang espadang Kyanite. Nag-orasyon na rin kami pareho ni Tingting ng poder at pagtaas ng bakod para sa aming proteksyon. Noong handa na ang lahat ay mabilis nang lumabas si Rafael at tumakbo papalayo habang bumabaril sa mga aswang na kanyang nakakasalubong. Kami naman ay nagmadali na ring makalabas. Parang mga lamok naman na mabilis nagliparan ang mga nakaupong aswang na patuloy pa rin kumakain at kami na ang punteriya nila. Karamihan din sa mga iyon ay nasa itaas nakatingin sa amin. Sina Mira at Alfred naman ay nakahila na ang tali ng pana at nakatutok pa itaas. Nang may biglang nagsalita sa itaas, "Kapag sinuswerte ka nga naman! Akalain mo, narito na nga si Rafael, narito pa ang babay lang si Lino. 2 mabigat na misyon.
matatapos lang sa isahang lakad. Noong tignan kong mabuti ay nakita kong si Tomas yung nagsasalita sa itaas. Sinagot ko naman siya. Mabuti at bumalik ka, Tomas. At least, hindi na kami mahihirapang hanapin ka. Ako? Hahanapin nyo? Ako nga itong matagal na naghahanap sa inyo. At kung talagang hinahanap nyo ako, bakit ngayon lang kayo nagsilabas? Kagabi pa kami narito. Muli naman akong sumagot. Siguro naman, nakita mo kung gaano karaming armado ang kinaharap namin kagabi. Kaya naubusan na rin kami ng lakas at kailangan mo nang magpahinga. Baka kasi kapag mabilis mo kaming nagapi, ay sabihin mong hindi ka namin nabigyan ng magandang laban dahil mga pagod na kami. Kaya habang kumakain pa naman kayo, ay sinamantala na muna naming magpahinga saglit. Ganun ba? Di tamang-tama pala ang pagkakataong ito para isagawa na natin ang ating huling sagupaan. Muli pang wika ni Tomas. Pero hindi pa nga siya tapos magsalita, ay biglang sumabog ang isa niyang tauhan na mandaragit noong makitang may paparating na bala. Tinira na pala ng disabog ni Rafael si Tomas habang hindi ito nakatingin. Hindi nga lang nagtagumpay dahil ibinuwis ng isang mandaragit ang kanyang buhay upang hindi tamaan ang among si Tomas. Walang hiya ka, Rafael! Traidor ka! Sigaw pa ni Tomas. Sumagot naman si Rafael. Hindi ako traidor! Isa akong birador! At itutumba ko ang kalaban sa pagkakataong hindi nila inaasahan. Strategy ang tawag doon, bugok, hindi traidor. Mabilis na bumulusok si Tomas paibaba papunta sa direksyon ni Rafael. Maging ang ibang mga mandaragit ay umatake na rin sa amin. Kaya humanda na rin kami sa aming pakikipagsalpukan sa napakaraming mandaragit. Hindi pa man nakakalapit sa amin ang mga nilalang na iyon ay umuulan agad ng palaso. Tatlo-tatlo kasi kung bumitaw ng palaso sina Alfred at Mira na masasabing bihasa na rin sa paggamit ng pana at palaso. Yung ibang bumubulusok ay diretsong bagsak na sa lupa dahil sa tama ng palaso. Iyon namang mga nakakailag ay sinasalubong namin ni Tingting. 2 itak na rin ang gamit ni Tingting sa pakikipaglaban at ginamitan niya na rin ng kapangyarihan ng mutya ng buhok ng tikbalang. Kaya kahit halos magkakasunod lang ang mga pagbulusok ng mga aswang ay mabilis na nakakailag si Tingting. Ako naman ay lumapit sa harapan nila Alfred. Iyong iba kasi na hindi nila agad napapana ay diretsyong umaatake ng pagkalmot sa kanila. Nahihirapan ang dalawa na lumaban dahil hawak nila ang pana at wala rin silang tigil sa pagkasa ng palaso. Kaya ako na ang sumasalubong sa mga aswang na papasugod kina Alfred at Mira. Si Mang Doming naman ang siyang tigatusok ng tigtatatlong palaso na magkakatabi sa lupa. Para mabilis lang iyon kapag dinampot ng dalawa kasi nakaset up na nga ng tigtatatlo. May hawak na ring baril si Mang Doming na mukhang napulot niya lang din kaya bumabaril din siya pailan-ilan. Nakita ko sa unahan na itak na ang gamit ni Rafael sa pakikipaglaban kay Tomas. Naisip ko na baka wala na siyang nadampot na baril o bala sa kanyang mga nadadaanan. Ilang saglit pa ay marami na ang nababawas namin sa mga aswang. Hindi rin naman kasi nagpapahuli ang gamit kong kyanite. Nasanay na rin akong gamitin ang espadang kuryente. Tapos kapag hindi pa sobrang malapit sa akin ng mga aswang, ay gagawin ko iyong latigo na kapag tinamaan naman ang mga aswang ay talagang nahahati sa dalawa ang katawan. Maya-maya
ay narinig kong pasigaw na nag-orasyon si Tomas. Si Rafael naman ay ilang beses ko ring nakita na tumalsik papalayo. Iba kasi ang estilo ng pakikipaglaban ni Tomas. Gumagamit siya ng isang kulay itim na espada. Hindi ko alam kung saan yari iyon, pero ramdam ko ang bumabalot na itim na kapangyarihan. Kapag nakakailag naman si Rafael sa atake ng espada ni Tomas, ay hindi naman siya makailag sa hampas ng malaking pakpak nito. Kakaiba ang ipinapakitang bilis ni Tomas sa pagkakataong iyon. Umaaring magaling talaga siya sa labanan. Hindi lang nagkaroon ng pagkakataon noong una naming paghaharap kasi gumamit ako ng pangil ng kidlat at maaga siyang napuruhan. Pero ngayon na may pagkakataon na siyang lumaban ng mano-mano, ay talagang naipakita niya ang angking galing, pati na ang kakayahan ng itim niyang sandata. Ilang saglit pa ay may nagbukas na kulay itim na portal. Tila may guhit pa ng mga kuryente na nagmumula sa portal na iyon. Kinabahan na ako bigla dahil mabigat ang nararamdaman kong enerhiya mula doon. Hindi nalalayo sa kapangyarihan nila Alexander at Alessandra noong una kaming nagkaharap. Hindi nga nagtagal ay may lumabas na 3 malalaking nilalang. Nasa 7 talampakan siguro ang tangkad, may mukha ng sakalabaw at may malalaking sungay. Grabe din kung makasingasing iyon o iyon bang bumugan ng hangin. Kasi may kasamang itim na usok ang binubuga noon. Kung hindi ako nagkakamali, iyon ang mga tinatawag ni Kitaro na mga berdugo ng Astra. Mga nasa mataas na level na hukbo ng Astra. Ginagamit ang mga iyon kapag matindi na ang kalaban. Bihirang may mga pangkaraniwang babaylan ang makatalo sa ganoon. Depende na lang daw kung may gabay na anghel ang isang tao o gabay na sasanib sa kanya. Doon palang maaaring matalo ang berdugo. Maraming klase rin ang mga berdugo, mga nanggaling sa pinakamababangis na uri ng nilalang at malalakas, kaya mas lalo pang pinalakas ng Astra at binigyan ng mataas na posisyon sa kanilang hukbo. Kaya nagtataka ako kung papaanong nagkaroon ng kakayahan si Tomas na tumawag ng berdugo. Ganun na ba kalakas ang kapit ng pamilya Buenaventura sa Astra, kaya pwede na nilang gamitin ang mga berdugo. At hindi lang isa, kundi 3 pa talaga. Nagsalita namang muli si Tomas. Narito na pala ang mga backup ko! Akala nyo ba papayag pa ako ngayon na makatakas kayo? Lalo ka na, Lino! Matagal ka nang pinapasundo ni Apong Natoy. Malaki raw ang kasalanan mo sa kanya. Lagot ka talaga kapag nagkaharap kayo. Natulala ako dahil tila mas malakas ang kapangyarihan noong 3 nilalang na lumabas kaysa kung anong meron sa Kyanite ko. Nawala rin ang espada kong kuryente, kaya napabulong ako. Tagabantay ng Kyanite, anong nangyari? Bakit nawala ang espadang kuryente? Sumagot naman iyon sa loob ng isipan ko. Pasensya ka na, Lino. Sobrang lakas ng mga bagong dating na kalaban. Hindi ko matatagalan ang enerhiya nila. Maging ako ay nanghihina na rin. Ah, ganun ba? Sige, magpahinga ka muna. Mag-iisip na lang muna ako ng ibang paraan. Sagot ko namang muli ng pabulong. Noong lingunin ko si Tingting ay maganda pa rin ang lagay niya sa pakikipaglaban. Pero marami rin talaga ang halos magkakasabay na umaatake sa kanya. Si Rafael naman ay ginagamit na ang mga puno sa unahan para makakover at hindi agad mapuntirya ni Tomas. Noong mapalingon naman ako kina Mira at Alfred,
ay hindi na pana ang hawak nila. Itak na ang kanilang gamit, pero halatang nasasaktan sila sa epekto ng itim na kapangyarihan noong mga dumating. Pilit na silang nakikipaglaban kahit halos nakapikit ang mga mata na halatang nasasakitan ng ulo. Lino! Anong nangyayari? Bakit sobrang sakit ng ulo namin? Sigaw pa ni Alfred. Si Mang Doming naman ay nakita kong nakabulagta na at wala ng malay malapit sa isang puno. Hawak ko na noon ang itak na siyang gamit kong panukod para hindi ako tuluyang mapaluhod. Alfred! Ang kapangyarihan niya ng mga bagong dating! Masyadong malakas kaya nahihirapan tayong tagalan! Narinig kong sumigaw si Tingting. Kuya Lino! Gumawa ka ng paraan! Hindi ko na matatagalan ng kapangyarihan nila! Bumabagsak na ang poder ko! Sigaw pa ni Tingting na halatang nahihirapan na rin. Ano Lino? Susuko ka na ba? Madali lang akong kausap! Sumuko ka ng matiwasay at papaalisin ko na ang tatlong iyan! Ikaw at si Rafael lang ang kukunin ko at papalayain ko ang mga mahihinang nilalang mong kakampi. Sigaw pa ni Tomas. Sumagot naman ako. Napag-usapan na namin to, Tomas. Lalaban kami hanggang kamatayan. Muli namang sumagot si Tomas. Kawawa naman ang mga kasama mo, Lino. Dahil lang sa pride mo, kaya sila mamamatay. Samantala ikaw, kahit mamatay ka man ngayon, bubuhayin ka rin naman agad namin kapag nadala ka sa aming laboratorio. Nakita kong nakatayo lang ang tatlong malalaking nilalang na hindi pa umatake sa amin. Naisip kong mukhang naghihintay pa ng utos ni Tomas. Ipinagtataka ko rin kung bakit kami lang ang naaapektuhan ng kapangyarihan noong tatlong nilalang. Kahit naman aswang si Tomas ay tao pa rin siya. Hindi ganun kalakas ang kapangyarihan niya upang protektahan ang kanyang sarili sa malakas na bultahe ng itim na kapangyarihan. Alam kong meron pang paraan para makaligtas kami sa laban ng iyon. Tinignan kong mabuti iyong tatlong malalaking nilalang. Wala iyong pang-itaas na damit, pero merong kwintas na may pendant na kulay pulang bato. May lumalabas doon na itim na uso. Doon ko napagtanto na iyon ang pinanggagalingan ng kanilang malakas na kapangyarihan. Naalala ko rin bigla na parang may nakita na akong ganong bato. Noong isipin kong mabuti na oo nga pala, ganoon ang bato sa singsing na suot ni Tomas. Doon na ako nakabuo ng plano. Sumigaw na ako ng malakas. Tomas! May kondisyon ako sa iyo! Hayaan mong labanan kita at ang tatlong alipores mong yan. Basta wag nyo nang gagalawin ang mga kasama ko. Kapag natalo ako at hindi ko na kayang tumayo, ay susuko na ako ng kusa. Tumawa naman si Tomas ng malakas. Ang galing mo talagang magpatawa, Lino. Hirap ka na ngang tumayo ng tuwid? Gusto mo bang labanan ang tatlong yan? Pati ako? Pero dahil yan ay hiling mo, ay pagbibigyan ko na rin. Matagal ko na rin namang pinapangarap na mapabagsak ka mula sa sarili kong mga kamay. Wika pa nito. Sumagot naman ako. Okay, malinaw na ang kasunduan natin ha? Pinilit kong tumayo habang naglalakad papalapit kay Tomas. May salitang mga binanggit si Tomas, sabay turo sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, nagbigay na siya ng utos sa tatlong nilalang na atakihin ako. Dahil matapos nilang magsalita sa hindi ko naiintindihang lingwahe, ay dahan-dahan ang naglalakad papalapit sa akin ang tatlong malalaking nilalang na may ulo ng kalabaw. Pinilit ko pang bilisan ang aking paglalakad papunta sa direksyon naman ni Rafael. Lino, anong plano mo?
Bakit ka nakipagkasundo? Imposibleng matalo ang tatlong yan. Masyadong malalaki. Makapangyarihan pa. Sumagot naman ako. Rafael, baka nakakalimutan mo. Mas makapangyarihan pa kaysa sa totoong kapangyarihan ang talas ng pag-iisip. Yan naman ang aral na ibibigay ko sa iyo. Sabay nating labanan si Tomas. Puntiryahin mo ang pakpak niya. Alisin mo ang lahat ng kapangyarihan ng Meteor na ginagamit mo sa iyong katawan at ikarga mo sa itak para siguradong tatablan si Tomas. Aliwin mo siya at ako bahala umaliw sa tatlo. Pero huwag tayo maglalayo. Para maging si Tomas ay malito rin sa kalaban kung masyadong malapit sa kanya ang tatlong iyan. Kailangan natin makuha ang singsing ni Tomas. Mahabang paliwanag ko pa. Sumagot naman si Rafael. Ha? Ngayon mo pa talaga naisipang mangolekta ng alahas? Sira, hindi. Basta magtiwala ka lang sa akin. Buwis buhay ang itataya ko para sa plano kong ito. Wika ko pa sa kanya. Sige Lino, may tiwala ako sa iyo. Sagot niya naman at sinimulan na ang konsentrasyon ng paglilipat ng kapangyarihan ng mutya ng Meteor papunta sa kanyang itak. Ano? Magsisiping pa ba kayo dyan sa likuran ng puno? Naiinip na ako eh! Tanong pa ni Tomas. Sumagot naman ako. Pasensya ka na. Nagpaplano lang kami ng gagawin kung paano kayo matatalo. Tumawa naman si Tomas. Eh di nagsasaya nga lang talaga kayo ng oras dahil wala kayong tsansa na manalo. Sumagot naman ako. Sige, tignan natin. Sagot ko pa sabay lapit sa kanya habang umaatake gamit ang itak. Iyong tatlong nilalang naman na nakatayo lang sa di kalayuan mula kay Tomas ay sumugod na rin. Walang hawak na armas ang tatlong iyon, pero sa tingin ko rin kapag nahawakan ako ng kahit isa sa mga iyon ay talagang madudurog ang mga buto ko. Kaya mabilis ang pag-ikot na ginagawa namin ni Rafael. Doon kami umaatake sa may likurang bahagi ni Tomas para nahaharangan ang mga halimaw na iyon. Bali si Rafael ang nag-a-adjust para hindi kami magkatamaan. Naisip ko nga na kung si Tingting iyon ay baka papalpak na naman kami. Kasi wala pa rin kaming koordinasyon ni Tingting. Pero noong si Rafael ang katulong ko ay marunong siyang bumasa ng atake. Noong humampas si Tomas ng kanyang malapad na pakpak, ay mabilis akong yumuko, sabay saksak sa kanyang katawan sa bandang tagiliran. Pagkalihis noon sa akin, ay si Rafael naman ang inatake, na sinalag naman ni Rafael ng itak ang pakpak. Nabali ang pakpak noon, pero nasipa naman si Rafael ng straight sa sikmura, kaya tumalsik siya sa unahan. Pagkahawi naman sa akin ng pakpak, ay sinalubong naman ako ng isang malakas na suntok ng halimaw diretso sa aking mukha. Nakaabang na pala iyon sa akin at hinihintay lang talaga ako. Tumimbuwang ako sa lupa at nakakita ako ng maraming bituin. Laking pasasalamat ko na lang din dahil mukhang hindi naman galit ang mga nilalang na iyon. Maaaring laro lang sa kanila ang ganong uri ng labanan. Kaya easy-easy lang ang ginagawang pambubugbog sa akin. Sinakal ako noon sa leeg at iniangat sabay bigay ng isang malalim na suntok sa sikmura. Pakiramdam ko ay nabalian ako ng buto sa tadyang at bumulwak na rin ang dugo sa aking bibig. Nakita ko naman si Rafael na sinipa sa sikmura noong isa pang nilalang, kaya muli siyang tumalsik papabalik sa bandang gitna na aming pinaglalabanan. Lino, kung ano man yung plano mo, ito na yung huli nating pagkakataon. Bibigay na ako. Naghihingalong wika pa ni Rafael. Nakatayo lang din ang tatlong malalaking nilalang sa unahan namin. Tila hinihintay naman kami na muling makatayo. Muling lumapit sa akin si Tomas at hinawakan ako sa damit
sabay hila pati ngala sa kanya. Saka ako binayo ng binayo sa mukha ng malalakas na suntok. Hinayaan ko lang dahil kailangan kong sa akin mapunta ang atensyon niya para makagawa ng hakbang si Rafael, hanggang sa makita kong nakayakap na si Rafael mula sa likuran ni Tomas. Doon ko na sinalag ang kamay ni Tomas at inilabas ang matalim na punyal mula sa likuran. "Lino! Bilisan mo!" Sigaw pa ni Rafael. Mabilis kong pinutol ang isang daliri ni Tomas kung saan nakasuot ang singsing na may pulang bato. Pagkakuha ko noon ay mabilis akong humakbang papalayo, sabay dampot ng bato. Nagbitaw na ako ng orasyon para hugutin na ang lahat ng lakas na meron ang suot kong kwintas, maging sa aking katawan. At inilipat sa aking kamay pati na sa batong hawak ko ang lahat ng nakuha kong enerhiya. Noong makita kong nagliwanag na ang aking kamay pati yung bato, ay buong lakas kong pinalo ng bato iyong singsing upang basagin ang batong kulay pula sa ibabaw noon. "Wag!" Sigaw pa ni Tomas, pero wala na siyang nagawa. Nabasag ko na ng tuluyan ang batong kulay pula sa ibabaw ng kanyang singsing. Nakita kong sakal-sakal ng isang halimaw si Rafael habang nakaangat sa lupa at binabayo ng suntok ang sikmura. Nagsisigaw si Tomas habang nakahawak sa ulo niya na tila ba sobrang nasasakitan ng ulo. Isinigaw ni Tomas ang isang orasyon, tapos nagbukas sa harapan ng 3 halimaw ang isang portal na itim. Binitawan noong isa si Rafael at pumasok na ang 3 halimaw sa portal. Pagkalingon ko naman kay Tomas ay usok na lang ang naroon. Wala na si Tomas, mukhang nakatakas na naman. Hinanap ko ang mga kasama ko. Wala na kasing gumagalaw sa paligid. Ilang minuto lang kasi magmula noong dumating ang mga halimaw ay nagsialisa na rin ang iba pang natirang aswang na sa tingin ko ay hindi rin nila kinakaya ang epekto ng itim na kapangyarihan noong 3 nilalang, kaya nagsialisa na. Si Tomas lang ang naiwan dahil protektado siya ng suot niyang pulang singsing. Nakita kong hindi na gumagalaw si Rafael, nakabulagta lang sa lupa. Maging ako man ay hindi pa makatayo. Sobrang bugbog rin ang inabot ko mula sa malaking nilalang na may ulo ng kalabaw. Pati rin kay Tomas. Humihingal ako habang nakatingin sa araw. Kung hindi ako nagkakamali, mag-aalas 12 na ang oras noon kasi nasa tuktok ko na ang araw. Hindi ko alam kung buhay pa ba ang mga kasama ko. Pero sa tingin ko naman, si Rafael ay buhay pa. Nawalan lang din ng malay. Ewan ko lang ang iba. Hanggang sa katagalan ng aking pagtitig sa itaas, ay nawalan na rin ako ng malay. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 121. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.